Ay magandang umaga po. At sa ngayon po ay 2:52, araw ng Sabado, May 10, at isang araw na lang ang pagitan, isang tulog na lang, eleksyon na. At sana ang eleksyon ay maghuhubog ng bagong bukas sa Pilipinas. Pero bago natin malaman yon, let us now take a peek. Tingnan natin kung anong isang nangyayari. At pasensya at ngayon lang ako nakapag-live ulit. Ang huling live ko po, yun yung patungkol sa congressman na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Salamat po. Sana nasa Iglesia magbagong isip nyo. At huwag nyo na suportahan si Ferdinand Ledesma Hernandez para sa Distrito Segundo ng South Cotabato. Ay magandang umaga po. Really assist you. Let us tackle this issue. At ito po ay importante po ito sa atin ito. Magdesisyon kayo. Ang desisyon nito is you will come to a point of deciding kung talaga bang suportahan mo, kung maka-BBM ka, kung talaga bang suportahan mo ang lahat ng kandidato ng alyansa o para mga bodol lang pala sila. O yung mga kandidato ba ng alyansa, sino ba magkocontrol yan? Totoo bang si kay BBM susunod mga yan? O yung mga kandidato ba ng alyansa ay magiging isang gamit o isang tool, isang gamit para gagawin mapapanatili na hindi tinatawag na malaya ang Senado natin. Dapat malaya po kasi dapat ang Senado natin. Hindi sila dapat nadidiktahan ng kahit sino, kahit oposisyon, kahit administrasyon. Dapat independent-minded bawat isang senador. Ang bawat isang senador naman ay hindi dapat dinidiktahan ng kapwa senador. Dapat ang bawat isang senador ay iisa ang pag-iisip. So, ang problema dito, unang hakbang bago ko ituloy ang aking topic, nais kong ididiin na hindi nyo dapat ibinoboto yung Erwin Tulfo at saka Ben Tulfo sa rason na ganito. Pati si Pia Cayetano, hindi nyo dapat iboboto sa rason na ganito. Pati si Camille Villar sa ganitong sitwasyon. Bakit po? Kailangan po bawat senador ay malaya sila sa isipan nila. Independent and separate. Yan po ang disenyo ng ating konstitusyon sa ating Senado. Kaya sa totoo lang, bawal po na yung presidente ay magkakampanya sa mga tatakbong senador. Kaya para magiging maayos ang Senado natin, bawalan na natin ang mga presidente na magsusuporta sa kahit Senado, kahit sino tatakbo sa Senado. At tatanggalin na natin ang party system sa Senado. Mas maganda ng individual sila para may kani-kanyang kalayaan sa pagbibira sa bawat isa. Ganun lang sana dapat ang ating iinasam-asam. So ngayon, ito na ngayon. Ang katotohanan pala ay ito na po. Umamin o di kaya may revelasyon si Amy Marcos. Of course, alam niya yan kung ano nangyayari sa kapatid niya. Kapatid niya yun eh. Pagkapatid niya, alam niya kung ano nangyayari sa kapatid niya. At isa sa mga talagang sinabi niya, tinapat niya, ang Pangulo po sa ngayon ay hindi po si BBM, kundi si Lisa Araneta Marcos at saka si Tambaloslos, si Martin Romualdez. Kung ganoon pala, mas maniwala ako sa sinabi na ganoon. Una, kapatid siya. So kung ganoon ang katotohanan, ibig sabihin po, nilabag ni Bongbong Marcos ang tiwala ng mga bumoto sa kanya. Hindi pala ikaw nagpapatakbo. Pwede, nilabag mo tiwala namin sa iyo. Parang ganun hindi lang parang ganun, talagang ganun ang implikasyon. So, Bongbong Marcos, in so doing that, he breached the trust of violation of the trust and confidence or betrayal of the confidence or trust of the people. Ganun po ang mangyari. Yan po ang talagang epekto niyan. So in that case, yan po ang number one na totoong solid na
impeachment ground. Dapat yon ang ginamit nila ni Cardima kung nag-file sila ng kaso. Ang ginamit nila, although malakas din, totoo yun, kaya lang, malakas lang kung sa ebidensya pag-usapan, pero ganon din yan, ang mangyayari, talagang political decision ang mangyayari. But anyway, let's just discuss this for the sake of education. Ang akusasyon naman nila ni Cardima, kumpara mo kay Amy Marcos, ay mas matindi. Ang ginawa nila, ang akusasyon nila, ay si Bongbong ang sa likod ng lahat ng plano at pinlano ng gusto ang huhulihin si Duterte sa pamamagitan ng paghuli sa kanya at hindi na kilalanin, basta ibato na lang, itapo na lang diretso sa International Criminal Court. At totoo nga, nangyari. So, base po sa record ng application ng the prosecutors o prosecutor's office ng kanilang paghingi ng warrant of arrest sa pre-trial chamber, na mababasa mo ron ang mga assurances sa pamahalaan ni Bongbong Marcos. Na kapag humingi sila ng warrant of arrest at kapag magpalabas ang Interpol, ang International Criminal Court ng warrant of arrest, i-course through, idadaan sa Interpol. Yan ang mga presentasyon na inamin ng prosecutor nung humingi sila ng warrant of arrest sa International Criminal Court pre-trial chamber judges. So, ibig sabihin, as early as February, ay may usapan na ang Marcos administration at saka yung Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. In other words, there is some kind of conspiracy that exists up to now, although low level, between the Office of the Prosecutor of the ICC and the government of Ferdinand Marcos. Ganun po yun. Klarong-klaro naman kasi pag binasa mo sa kanilang dahilan, kung gusto mo, babasahin natin, bubuksan natin ang mga ang records ng korte. Tingnan natin dito sa decision nila doon sa saan ba ito? So, court records. Aba. Iwan na natin. I-refresh. So, titignan natin dito sa punto ng court records. Ano ba ito? Burundi palang tinignan ko. Burundi. So, Philippine government. O, ito po investigation. Philippine situation. So, i-examine natin yung in-apply ng Philippine, ng Office of the Prosecutor sa warrant of arrest. That was filed on May. So, pinalabas daw March 7. Okay. Tapos hinuli si Digong Duterte March 11. So, ito titingnan natin yung decision ng March 7. Okay, nakita ko na. Tingnan natin ang Tagalog translation na binuo ng ICC. Ito po yung warrant of arrest, ipapakita ko sa inyo na nakatagalog po. Gawa po ito ng ICC. Ibig sabihin, may mga interpreter sila doon sa Tagalog. Ito, titignan natin. Ito, pre-trial chamber. Nakatagalog yan. Sitwasyon ng Republika ng Pilipinas. Yan po ay International Criminal Court.
So nakita ninyo, may Tagalog sila na artikulo doon. Basahin natin ang warrant of arrest. Kung ano mga ginawang dahilan dito. So sabi ng pre-trial chamber, binanggit mo na itong kasaysayan ng hakbang sa mga akusado. So nagsimula ito noong ika-19 ng Abril 2021 nang itinilaga ng tanggapan ng Pangulo, ibig sabihin President ng ICC, ang sitwasyon ng Pilipinas. So that was 2021. So yung pagtalaga pa lang ng tanggapan ng Pangulo, ibig sabihin Office of the President to the ICC, to the situation of the Republic of the Philippines sa pre-trial chamber ay sinabi niya noong April 19, 2021 nangyari. So, but that will be another topic. Pero wag muna tayong topic din. So, noong ika-15 ng September 2021, sabi ng Kamara ay nagpalabas ito ng tinatawag na authorization sa pagbibigay ng jurisdiction sa pag-iimbestiga. Sinasabi niya. So, noong 24 ng Hunyo, 2022, hindi natin alam to, alinsunod sa kahilingan na pagpaliban, so hiningi ng Pilipinas na ipagliban muna ang pagpatakbo ng trial sa ICC at bigyan ng pagkakataon ng Pilipinas na baka sakali naman ng Pilipinas ay kaya namang imbestigahan ang mga kasong krimen at kaya nitong patakbuhin ng sarili ang mga kaso sa kanyang pag-asam-asam na sarili na Pilipinas na mismo ang magsampa ng kaso sa Pilipinas at sa Pilipinas na uusigin ang mga akusado. Yan, binigyan sila ng pagkataon ng Pilipinas. So noong 26 January 26, nagbigay ng pahintulot ang Kamara. So binigyan sila. At ang mga tausig para sa mga tausig kasi walang nangyari sa loob ng 2 taon na mahigit, walang nangyari na investigasyon sa Pilipinas. So binigyan na ng pre-trial chamber ang prosecutor na magsimula ng investigation, ipatuloy ng investigation na binigyan sa kanila ng una noong 2021 September 15. So nang ika-10 ng February 2025, ang prosecutor ay sa ilalim ng silyo kung ito is parte ay tanging magagamit lamang para sa prosecution para sa mandato. Ibig sabihin ay hinihingi nila na ituloy na nilang investigasyon. Okay? Sa jurisdiction sa pagtanggap. So, alinsunod ng una pangusap sa artikulo ay nakita ng Kamara o sa Chamber na batay sa materyales na isinumite ay nakaapekto nga sa susunod na pagpasya ukol sa usapin na ang kaso lamang kay Duterte ay saklaw daw ng jurisdiction ng Korte. Yan ang sinabi ng pre-trial chamber sa pagbibigay ng warrant of arrest. So, yan ang Kamara ay nakakontento na ang konsidenteng sinilarawan ng aplikasyon na tataglay ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Okay, diretso tayo. Hinanap ko lang dito yung assurance ng Office of the President. So mga pangangailangan sa Article 58. Ang Article 58 kasi yun ang artikulo na nagsasabi kung magbibigay ba ng warrant of arrest o hindi. So, sa mga elementong konteksto yung sinasabi, isinaalang-alang na ang miyembro ng Davao Death Squad o pinag-usapan yung mga krimen. Batay sa nabanggit, sinabi ito na siyahan ang atake ng kataon na populasyon sibilyan, okay, massive attack on the civilian. Tinutukoy ng Kamara o Chamber ay inakusa ng prosecution na ang ilang mga kilos ay krimen laban sa sangkatauhan. Yung crime against humanity, ibig sabihin. So batay sa papel at katayuan ni Mr. Duterte sa kaugnay na panahon bilang isang alkalde ng siyudad ng Davao. So pinag-usapan yung mga crimes sa Davao Death Squad at ang mga pagpalagay ng krimen. Tapos dito, tingnan natin hanggang sa dulo. Ang pansariling panagutan, okay, nag-usap tungkol sa personal what do you call this? A personal obligation of Duterte to answer to the crime. Yan ang pinag-usapan dito. So, ito, dali. So, kailangan mag-aresto. Ipinahayag ng prosecution na ang pag-aresto kay Duterte ay kailangan para masigurado ang kanyang pagharap sa korte o pamatiyak ang kanyang pagdalo sa korte. Pagkatapos suriin ang mga impormasyong sinumite ng prosecution, tinanggap ng Kamara na walang makatwirang inasahan na makipagtulungan siya sa isang legal na panawagan. So, ibig sabihin,
pinapalabas nila na kung summons na daw, kung patawag, hindi daw sisipot si Duterte. Yan sinasabi ng prosecution, kaya kailangan magpa-warrant of arrest. So, nakita ng chamber na si Duterte, kahit na siya ay hindi na presidente, ay tila patuloy na malawak daw ang kapangyarihan. Sino kayo nagbudol dito? May kapangyarihan pa daw si Duterte kahit wala na, hindi na presidente. So, ibig sabihin, binudol lang ng pretrial chamber. So, inisalang-alang ang panganib na dulot ang posibleng paghimasok. So, ibig sabihin, nag-argumento, nagsasabi ang prosecutor na wala silang suporta na katotohanan kung talaga bang malawak pang kapangyarihan ni Duterte nung hindi na siya presidente. I beg your pardon, that is wrong. Okay? So, dahil sa kanilang ito, Kamara, kaya naglabas ng mandato na magpapa-aresto. Yan ang sinasabi. Mas madaling intindihin ng English. So anyway, sa English na version, makikita mo na ang ginagawa nila ay, ano ba Tagalog ba to? So anyway, yun nga mayroong representasyon na malawak na daw ang impluwensya ni Duterte. In other words, ang puntos ko lang dito is gumawa sila ng senaryo para maaresto si Duterte. Okay? So kung tataas na ngayon ang kanilang chance na maaresto si Duterte, ang ibig sabihin naman nun ay magkaroon sila ng preparasyon at pag mapalabas ng warrant of arrest, ipapatupad na ngayon nila. Doon na pumasok. So nung pumasok na sila ngayon, ito na pinlano, alam na nila matandaan ninyo, nagpalabas ang Rappler ng March 7 pa lang, nagpalabas ang Rappler na report na may warrant of arrest. Maraming hindi naniwala, maraming nagsasabi na false news. Ako rin nabudol, akala ko fake news lang. Pero totoo pala. So sila nakakala. March 7 pa lang yun. Tapos March 11, nang dumating si Duterte sa Pilipinas, galing Hong Kong, yun na nga, nagkatotoo na nga. Tapos si Tory naman, ay sinabi niya na matagal na daw plano yun. Inamin mismo sa interview yan, inamin ni General Torre na matagal na nilang plano yan. At siya nga mismo nang hingi ng eroplano, basta may eroplano lang. In other words, there is no more issue na talagang pinlano. Tapos inamin sa interview ni Pia Hontibe, si Pinky Webb. In-interview ni Pinky Webb si John B. Cremulya. Inamin ni John B. Cremulya ang kasama niya sa pagpaplano ay si Secretary Anyo, na traidor kay Duterte. Biro mo, ginawa kang secretary sa DILG sa buong 6 na taon. Tapos ganun gagawin mo. Tapos si Gibo Teodoro, isa pang traidor na yung asawa ni Gibo Teodoro, ginawa pa ni Duterte na ambasador. So, ibig sabihin, kung sa tingin ni Duterte, ay pagkatraidoran sa kanya yun. Pero nevertheless, yung ugali nitong dalawang ito, hindi mo maasahan. Kaya kung ako maging presidente, hindi ko kukunin na assistant mga yun. Kasi pati ako natatraidoran nila ako. But anyway, the truth is, pinlano nila, na-establish na binlano nila. So ngayon, pagplano, okay lang sana nun kung ang nangyari ay idinaan sa korte. Kung dinaan sa korte, ibig sabihin nun, ginalang pa nila ni Marcos, Bongbong Marcos, ang batas natin. So kung ginalang ni Bongbong Marcos ang batas natin, wala siyang pananagutan. At sigurado naman ako na magdidesisyon naman ng korte, pabor sa kanila. At ipapadala ng korte natin si Duterte sa ICC. Ganon ang tingin ko. Although hindi ako sigurado. Pero ganon ang tingin ko. Kasi bakit? Control nila ang korte. Hawak ni Bongbong ang korte. By golly. Kaya dapat nga, sa totoo lang, kung dito lang ginasawang si Duterte, kayang-kaya ni Bongbong. Pero bakit hindi niya ginawa? Ngayon, ang ginawa niya, imbis na idaan sa korte, ay nasusundin niya dapat kung idaan sa korte, sinusunod niya ang Article 59 ng Rome Statute o ng ICC. At kung dinaan niya sa korte, sinusunod niya sana yung ating Constitution ng Pilipinas na Article 3, Section 2 na nagsasabi walang sinuman ang arestuhin maliban lamang kung may warrant of arrest na inilabas ng local na judge natin. Maliban lang yan sa mga kotendiaka, pero sa mga aresto na kung may warrant, tanging judge lamang ng Pilipinas ang masusunod. At kung magbabanggaan ang international law at saka konstitusyon, ang mananaig po konstitusyon natin, kung ang pagbabangga ay pagpapatupad kung alin ang susundin sa loob ng Pilipinas.
Of course, kung sa labas ng Pilipinas, talo konstitusyon natin. Pero sa loob ng Pilipinas, nasa loob ng Pilipinas si Duterte. So, ganun, ang nangyari, imbis na sundin ni Bongbong Marcos ang utos ng konstitusyon that anybody cannot be arrested without the determination of probable cause personally by the judge. Utos ng konstitusyon. Nilabag ni Bongbong yan. That is culpable violation of the Constitution and that is a very strong basis. Kung wala lang politika, at kung basihan lang ebidensya, guilty na si Bongbong Marcos. Kaya yan po ang binabasihan ng impeachment laban sa kanya. Pangalawa ay pinatapon niya doon na wala malang, hindi malang ginalang ang right to counsel. Pinusasan pa yung counsel. At sa another act of being guilty or culpable violation of the Constitution. At the same time, itong dalawang act na yan ay it resulted in the betrayal of public trust kay Marcos. So, yan po ang tawag dyan na kasalanan niya pagdating sa kasong sinampa because of the illegal arrest kay Duterte. On the other hand, kay Amy naman, na sinasabi niya, hindi pala si Marcos ang nagpapatakbo, kundi si Lisa na kanyang misis, kasi under disaya siya, at saka si Romualdez na kanyang pinsang buo. Anong ebidensya natin? Number one pong ebidensya natin ay yung budget na lang binaboy ni sa Kamara o binaboy ni Romualdez ang budget, kinarga ng gusto ng ayuda. Sino ba nagkarga nun? Si Bongbong Marcos? Hindi po. Kasi pag tinignan mong budget na hiningi ni Bongbong Marcos, ay wala yan. Hindi nakalagay. For 2024 na taon at 2025, hindi po nakalagay yan. Pero biglang siningit ni Romualdez. So, ibig sabihin, sinunod niya, hindi niya binaito. Ibig sabihin, ay control siya ni Lisa. Kasi si Lisa din po ang may utak kung paano may ilagay si Nicolas Torre dyan sa pwesto. At si Nicolas Torre, nag-aasam na magiging PNP chief kasi may 2 taon pa siya bago magretiro. Kaya sinunod niya kahit sasama pa ang mukha niya sa publiko, talagang sinugal niya ang kanyang karera. So, ganun po nangyari. Si Lisa Araneta nagdidikta kung ano. Kaya nga lahat ng kapalpakan ni Bongbong, lahat po ay dahil po sa kanyang asawa at dahil din sa kanyang pinsang buo na may ambisyon na magiging presidente sa 2028. Kaya kargado ng ayuda. So, because of that, siguro napuno na si Amy. Although, kailangan din ni Amy na mag-survive. Kasi matatalo siya. Biro mo, lampas na siya sa budget 12. So, being a Marcos, ang kanyang sinasabi na argumento, kailangan niya idepensa ang pangalang Marcos. Laban ito sa mga taong, mga anay, 2 anay na sumisira sa pangalang Marcos. Although dating sira na yan sa katatay niya, grabe pagnanakaw, pero sundin natin ang argumento niya. The truth is, ang issue lang natin, sino ba nagpapatakbo ng Pilipinas? O yan, sabi niya. Ayaw niyang lulong, di ba? Ayaw ko kay lulong. Sino ba yung lulong? Lulong sa droga. Lulong sa corruption. Lulong sa lahat ng lulong. Tapos, karugtong doon, sinabi niya na, ako ay Amy Marcos. O, ako si Marcos. Kaya, sabi niya kay Sara, ako si Marcos. Ang nagpapatakbo ngayon, ang presidente ngayon, hindi si Marcos, kundi si Romualdez at saka si Lisa Araneta. Hindi niya nga nidugtong yung Marcos, Lisa Araneta. So, yan po ang katotohanan. Ibig sabihin, pag-usapan natin ang totoong malakas na dahilan para susundin natin kung talagang dapat i-impeach si BBM o hindi, ay yung pag-aamin ni Amy. Next, pag-usapan lang natin saglit, makatwiran ba yung hindi pagtanggap ng impeachment complaint? Sagot, hindi po makatwiran. At bakit? Anong dahilan la? Absent daw si Secretary General Reginald Velasco. Kung absent, sino may kasalanan? Bakit ka absent? Sinadya niyo yung absent para hindi matanggap. Kasi pag tinanggap nila, maobligado sila patakbuhin. Patakbuhin yung impeachment. 10 days dapat isumiti na sa plenaryo ng Kamara o ng House of Representatives. Para hindi sila maobliga, tinawagan sigurado yan ni Romualdez, si Secretary General, na huwag kang pumasok kasi may magpapile.
Ngayon, sabi nila ni Cardima, sa Martes daw nila file after election. Well, that is another matter. Pero kaya lang, tinitingnan ko, walang kwenta rin yun sapagkat wala silang numero, kulang sa boto. At ang mga yan, hindi naman papayag na pipirma na tatanggalin si BBM. Siyempre, dyan sila lumiligaya, mga congressmen. Yan ang ginagamit nila ngayon na pangkampanya. Ganun lang ho kasimple. So, but nevertheless, pag-usapan natin mamaya, babalik ako in 10 minutes siguro. Pag-usapan natin si Mr. Revilla na sinusuportahan po ng tinatawag na Iglesia ni Cristo. Babae po. Babalik lang po ko